Magandang umaga po. Good morning. Tailan po natin ang worship team po na makababa po. Salamat po sa Panginoon dahil muli nating naranasan sa buong linggo ang katapatan ng Diyos. Amen. Hindi niya po tayo pinagkulang, hindi niya po tayo pinabayaan. Bagamat may mga pinagdadaanan, hindi naman po mawawala po yon. Wala pong exempted po dito. Pero salamat, yung malaman mo na kasama mo ang Diyos ay sapat na para pumayapa ka. Amen? No? Yung malaman mo na ang Diyos ay tapat, sapat na para makapagpahinga ka, makatulog sa gabi. Tama po ba doon? No? At kaya nga po natin tinalakay nung unang buwan ng taong ito, yung kabutihan ng Diyos, yung Psalms 23, na ang pinaka-application nito ay mamahinga po tayo sa kanyang kabutihan. Bakit? Kasi meron tayong mabuting pastol na nangangalaga at nagmamahal po sa atin. Amen? Tayo po ay mga tupa ng Panginoon eh. Amen po ba doon? No? Mga tupa tayo ng Lord at ang Diyos ang ating dakilang pastol. Siya po ang tunay na nangangalaga sa bawat isa po sa atin. Kaya kapag naisip mo na sa akin may nangangalaga, makakalma ka. Diba, no? Talagang may kasiguraduhan po ang salita po ng Diyos. Amen po ba doon? Pakibati naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, good morning. At sabihin mo rin na masaya ako dahil ikaw ang katabi ko. Okay? Sa mga bago po natin ngayong kasama, sa umagang ito, good morning po sa inyo. Welcome po kayo dito po sa Blessed Life Community Church. Ang inyo pong pamilya sa espiritual, welcome po. Maging sa mga nanonood po na kasama po natin online, good morning po sa inyo mula po dito sa on-site. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta po. At kasama po namin kayo sa pananambahan sa Panginoon. Okay? Handa na po ba sa salita ng Diyos? No? Ito, wag po natin itong pala. Kanina po sa worship pa lang, grabe. Nakita mo na yung kalawalatian ng Panginoon. No? Na-remind ka sa kadakilaan ng Diyos. At hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Okay? Meron pa siyang personal na mensahe sa bawat isa po sa atin. You know, last year, meron pong inilabas na movie film ang Metro Manila Film Festival na sobrang kumita at naging blockbuster po ito. To the point na na-extend pa yung mga araw at linggo dahil sa demand ng mga tao na hindi pa nakapanood ng pelikulang ito. Ang story na to ay typical na mag-asawa o pamilya na meron siyang gustong ayusin sa nakaraan. Okay? Kaya lang merong deal. Merong deal. Ang deal ay pwedeng maayos yung past, yung nakaraan, yun nga lang, ang kapalit ay ang kanyang buhay. Sa halip na yung babae ang mamamatay, ang mangyayari, yung lalaki ang aako ng kamatayan. Okay? Ang title po ng movie nito ay ang ano po? Muroami. Muroami. Ang Rewind. Tama? Sino po dito sa inyo nakapanood ka ng Rewind? Okay? Sa sine. Okay. No? Ang ganda po. Tama po ba doon? No? Ang ganda ng istorya. No? Bagamat, hindi ganun kalaki yung scoop ng takbo ng story, pero napaka-ayos. No? Ako po, nagandahan po ako nito eh. No? Pinanood ko na po. Sabi ko, hindi ko na kaya. At ang title nga po nito ay ang Rewind. Now, the very reason kung bakit ko po binanggit sa inyo itong pelikulang ito, kasi po, kahit gaano kaganda yung story, kahit sabihin pa natin na iyak ka ng sobra, sino po dito humagulgul pa na nasa loob ng sinihan? Okay, meron po ba? Si Andre na iyak talaga? Okay, Andre, na-move ka? Ba? Ano kaya itsura ni Andre habang humahagulgol? Okay, no? Kasi po kahit gaano kaganda yung istorya, ito po ang totoo. Wala pong rewind sa totoong buhay. Wala pong rewind sa totoong buhay.
Marahil po yung scriptwriter ay nag-aasam na sana ay merong pagkakataon ang tao na makabalik sa nakaraan para ayusin ang dapat ayusin. Amen po ba doon? But as I said, wala pong rewind sa real life. Okay? Wala pong replay. How I wish merong time machine na pwede ka mag-travel sa past para ayusin or galawin ito. Kaya lang po, wala eh. Amen po ba doon? Wala po eh. Ang disenyo sa buhay ng tao ay hindi kasi pa-backward, kundi ito ay pa-move forward. And that's what we're gonna talk about today. And our topic is entitled, Moving Forward. Okay? Moving forward. Tiningnan ko po, ni-research ko po kung ano ibig sabihin ng moving forward. Maaaring may kaalaman kayo rito, pero gusto ko rin pong i-share po sa inyo kung ano ba talaga yung pinaka-heart pag sinabi nating moving forward. Ito po ang kahulugan. It means that you are willing to continue even during times of great difficulties. Okay? Notice the word willing. Yung willingness mo. You're willing to continue even during times of great difficulties. It also implies that you keep fighting until the obstacles, no matter how huge, are overcome. But moving forward also means that you do not allow external circumstances to stop you from the pursuit of your goals. Yung kahit anong mangyari, patuloy kang lalaban para doon sa naisin mo sa buhay. Amin po ba doon? Yung bang sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, sa kabila ng mga problema, gaano man yung kalalaki, yung bang kagustuhan mo pa rin na magpatuloy. Okay? Nagdesisyon ka na huwag manatili sa anumang kalagayan mo ngayon. Marami po kasi sa atin mga kapatid na hindi na po makaabante sa buhay dahil po sa kanilang mga pinagdaanan. Sa kanilang mga naranasan sa nakaraan na hindi maganda, sa kanilang mga kabiguan. But I want you to know, the Christian orientation is always to the future. Yes. Tayo po bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon na ang ating mga mata ay laging nakatuon sa hinaharap. Amen po ba doon? As Christian, tayo po bilang isang mga Kristiyano po tayo, we are Christians, we are looking forward, not backward. Amen? Kaya po sa Bible, nakalagay po dyan, in 2 Peter chapter 3, verse 13, but keeping with His promise, we are looking forward, okay, to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Amen po ba doon? Tayo po may hinihintay tayo ng malaking at napakagandang kaganapan na mangyayari sa hinaharap. Okay? Kaya nga pagdating ng Panginoon, tinawag ito sa Bible na incredible hope. Grabe. Meron tayong inaasam na mangyayari. And ultimately, hinihintay natin sometime in the future, we will be in the very presence of God. Na ano po sabi sa Revelation? He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death. Oh, come on. Or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Ito yung ending ng ating story. Sa langit na po yan. Sabi mo sa katabi mo, sa susunod pa yan, hindi pa ngayon. Okay? Ito po yung ating ending Ang makasama po ang ating Panginoon sa pangwalang hanggan. So our orientation is always to the future. Pansinin niyo po, maging ang ating mga paa, kung saan po yan dinisenyo. Saan nakatutok ang iyong paa? Ha? Saan po nakatutok ang inyong pong paa? Tingnan niyo nga po. No? Tingnan niyo muna po.
Saan po ito nakaturo? Paharap. May nakita ka bang paa na pabaligtad? Nakaganon? Diba? May problema yon. Tama po ba doon? Kasi wala ka nakita yung paa nakaganon. Pa-backward. Tama po ba doon? Hindi lang siya masagwa, kundi ang hirap maglakad. Magkakabanggaan tayo. Tama po ba doon? Parang si Michael Jackson doon. Si Michael Jackson kahit nagmumunwok, yung paano nakaturo pa rin sa paharap. Amin po ba doon? Nandiyan po ba tayo? No? Wala po tayong makikita na yung paa nasa patalikod. So the mere fact ng ating mga paa ay nakaturo paharap, nangangahulugan lang na ang buhay po natin ay nakadisenyo pasulong, hindi paurong. Na ang buhay po natin ay nakadisenyo paabante, hindi paatras. Maging ang ating mga mata. Tingnan niyo po ito Nasaan ang mga mata mo? Saan nakaturo? Sa harap. Hindi nilagay sa gilid. Meron bang mata sa gilid? No? Wala sa likod yung paa. Wala sa mata yung sa gilid. Meron ba kayo nakita ang mata sa gilid? Wala. Pigsa yun. Pero yung mata mo, imagine mo tingnan mo. Nakaturo po ito sa harap. You see, the message is so obvious. It's about moving forward. Malinaw. Paa, mata, paharap. Amen. Kahit ng mga masasakyan, tingnan niyo po, kahit sa kaisipan ng tao, hindi inimbento ang sasakyan pabalik. Bagamat may reverse ang sasakyan, pero ang sasakyan, yung nakadesign para makarating sa pupuntahan, sa kanyang destinasyon. Amen po ba doon? Meron bang nakita kang eroplano pabalik? Hindi. Makikita mo, maging ang mga eroplano, paabante. Yung forma at disenyo nila, paharap. Amin po ba doon? Parang wala pong tao po rito. No? Ganyan po maging ang buhay ng tao. Dinisenyo ng Diyos na kahit anuman nangyari sa nakaraan, kailangan pa rin nating magpatuloy sa buhay. I don't know kung ano yung past mo, yung painful experience mo sa nakaraan, but I want you to know, ang ating buhay ay dinisenyo ng Diyos paabante. Now, puntahan po natin ang ating main text sa araw na to. Ito yung story kung saan ang bayang Israel ay kailangan ng umalis at lumaya sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. Okay? Siguro naman sa inyo, halos lahat naman, napanood nyo na yung story ni Moses. Okay? At meron ba din nakabalitaan mo lang? Di ba? Napanood mo to, the Ten Commandments, sa susunod na buwan. Actually, ngayon palang buwan. Tama ba? O, yan na naman lagi palabas. No? Yung story po ni Moses, yung Book of Exodus. At ito po yung nangyari dahil nung pinayagan na sila ng Pero na makaalis, sapagkat ang Diyos pinalambot nito, ang puso nito, di pumayag ni Pero, no? At nung umalis na yung mga Israelites, papunta sa lupang pangako. Tingnan niyo po inalis sila ng Lord mula sa slavery kasi merong pagdadalhan ang Diyos sa kanila. Malinaw po. Okay? Malinaw po meron silang magandang pupuntahan. Tama po ba doon? Yun nga lang, biglang nagbago uli ang isipan ng Pero at sa halip na palayain ng mga Israelita, gusto uli silang alipinin. Kaya pinahabol ng Pero ang mga Israelites sa mga Egyptian armies in full battle gear. Pag sinabing full battle gear, kapatid, hindi lang sila ibabalik. Meron ng plano na ubusin na sila. Are you with me? Uubusin na po sila noon. Now, ang nangyari, habang palis na sila sa Egypt, tumambad sa mga Israelites yung Red Sea. Okay, ibig sabihin, na-corner sila At ito na po yung nangyari. Ito na yung senaryo. Nung nasa harap na nila, yung dagat na pula, at magkabila ay bundok, at sa likuran ay mga kalaban, uubusin sila, eto na yung naging reaction ni Moses.
Exodus 14, verse 15. So the Lord said to Moses, "Why are you crying out for help? Tell the people to move forward." Tell the people to move forward. Sa New King James Version nakalagay, "And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Now, yung word na Exodus, ang ibig sabihin niyan ay going out. Okay? Inilarawan po dito na ang paglabas ng mga Israelita, ang bayang Israel, doon po sa lupain ng Ehipto, ilang years po sila doon? 400 years silang alipin. Grabe, ilang generation yon. Habi kong tagal pala talaga. 400 years po yon. At ito yung story ng deliverance nila. Na si Lord, no, ay kinuha na sila sa Egypt at ilalabas na sila dito papunta sa Promised Land. No? Sila ay nilabas ng Diyos kasi meron silang pupuntahang lupang pangako. Pero yun nga lang, merong malaking problema na nangyari. Okay? At ito na po yung story. Sabi ni Lord, the Lord said to Moses, "Why do you cry to me?" Ano po ibig sabihin nito? Sabi ng Diyos kay Moses, "Bakit ka umiiyak sa akin? Eh kung ako si Moses, pwede naman ako magsalita sa akin, teka Lord, masama bang umiyak?" Titingnan po natin. Sino po dito umiyak ka na dahil sa problema? Diba? Tingin mo yun lang ba ang issue ni Lord? Kasi para sa akin hindi masamang umiyak. Amin pa ba doon? No? Pero bakit sinabi ng Diyos na, "Moses, bakit ka ba iyak ng iyak sa akin?" Amen? At bakit nga ba umiiyak si Moses sa Diyos? Anong kanilang sitwasyon? Yun nga, na-corner sila eh. Diba po, no? Paano nga naman sila makakapot sa lupang pangako? Nasa harap nilang dagat na pula. Pag tinignan mo, pag pinag-aralan mo, yung kanilang location ay napapaligiran ng 2 bundok. So, sa harap, Red Sea, sa magkabila, gilid, mga bundok, sa likuran, naririnig na nila, no? Yung tagungtong ng mga karuwahe ng mga Egyptian armies at uubusin na sila. Sino pa naman hindi maglulupasay? Amen. Si Moses concerned lang naman siya sa mga tao eh. Diba? Parang inisip, patay na tayo, mauubos na tayo rito. Ano pa ba ang gagawin? Eto na nga umiiyak na nga si Moses sa Diyos eh. Are you with me? Kaya grabe yung paglapit niya sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi na sila makapag-move forward. Dahil merong Red Sea. Pero sabi ng Lord, tell to the children of Israel to go forward. Kaya lang, paano ka magtutuloy? Hindi ka naman swimmer at mamamatay ka ron. Ibig sabihin, si Lord pala, may mensahe din sa bawat isa atin to move forward, to go forward, pero hindi tayo makabantay sa mga kadahilanan. Amin po ba doon? And let me give you the reasons, no? The reason why people cannot move forward. Bakit nga ba? Kung ang mga Israelite merong Red Sea, ikaw ano nga ba ang Red Sea mo? Anong dahilan kung bakit hindi tayo makabante? Una po, yung fear. You don't know what to do. Pag umabante kasi ako, hindi ko alam kung anong mangyayari. At dahil hindi mo alam kung anong mangyayari, natakot ka, wala ka nang gagawin. Kasi hindi mo nga alam kung ano gagawin eh. Hindi ka nakikilos. Amen, yung takot. Nagiging dahilan kung bakit ang tao ay hindi makapag-move forward. Pangalawa, yung failure. Kabiguan. Nowhere to go. Hindi mo alam kasi kung saan ka pupunta. Una, hindi mo alam kasi kung ano gagawin. Pangalawa, hindi mo naman kasi alam kung saan pupunta. No? Yung failure, napakahirap po nito. Kapag ang isang tao bumagsak,
mayroong tendency na wag na siyang bumangon. Bakit? Yung traumatic experience na tinatawag. Ang hirap na magsimula. Lalo na yung pagbagsak mo talagang lagapak ka. Yung ubus na ubus ka. Parang inisip mo, paano pa ako susubok ng bago o ano pa man? Baka maulit-uli. Pero sabi sa Bible, ang taong matuwid, kahit bumagsak ng 7 beses, patuloy pa rin tatayo, babangon at lalaban. Amen. Hindi tayo dinisenyo ng Lord sa bagsak na kalagayan. Tama? 7 beses, sabi ng 7 beses. Ibig sabihin sa buhay mo, kahit Kristiyano ka, pwede kang bumagsak ng pangalawa, pangatlo. Diba? Kung ikaw ay na broken-hearted, na reject, na busted, pang-ilan na ba? Baka pang-8, yun na. Maging kayo na. Ibig sabihin, kapatid, minsan ng tao kapag nabigo, ayaw niya na uling magpatuloy at sumubok. Una yung fear. Pangalawa, yung failure. Pangatlo, ito na. Yung pangatlong F, yung frustration. Feelings of uncertainty and insecurity. Bakit? Wala eh. Kumbaga, na-overwhelm ka na ng mga nangyari sa'yo, tinanggap mo na lang yung ganyan mong kalagayan kahit hindi maganda. Frustrated ka na. No? Frustrated ka na. Kaya yung mga Israel, tinanggap nila na okay lang maging alipin. Frustrated na sila eh. Okay na to. Okay na to. Pero hindi yun ang plano at kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Look at this. Anuman ang iyong naging karanasan, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umaga, abante. Abante. Ang tanong, why we need to move forward? May Red Sea nga, may fear, may failure, may frustration. Paano pa tayo magtutuloy? Why? Because first, moving forward pulls you out from your comfort zone. Pag umabante ka, maaalis ka sa sitwasyon mo eh. Tama po ba doon? Amen po ba doon? No? Maaalis ka eh. Kung bakit may mga tao ay mag-move forward, kasi komportable na sila sa kanilang kalagayan. Yung bang yung survival mode, yung kanilang mentality, I want to survive. Okay na, sanay na ako sa ganitong buhay. Okay lang kahit ganito na lang yung buhay ko for life. Are you with me? Okay na lang, ganito, sanay naman na rin ako sa ganito eh. No, ayaw mo nang umalis, kasi nga naman, kapag umalis ka, may nakikita kang panganib sa labas. Tama po ba doon? No, kaya ayaw mong umalis, ayaw mong mag-take risk. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, kapag nasa comfort zone ka, tandaan mo unang-una, wala ka na matututunan dyan. Ano ibig sabihin? Master mo na kahirapan eh. Alam mo na maging mahirap. Alamin mo naman kung paano yumaman. Tama po ba doon? Na-master mo na yung laging basid eh. Alamin mo naman yung sekreto kung paano papasa. Nalaman mo na yung lagi ka nabibigo, bumagsak. Alamin mo na ngayon kung paano bumangon at magpatuloy. Kasi tingnan mo kapag bumagsak ka, sa anumang bagay na sinubukan mo, nanatili ka na lang doon, wala nang kaalaman. Tinanggap mo na yun eh. Survival mode ka na lang. Survival mode ka na lang. Amin po ba doon? No? Wala nang growth dyan. Pero kapag lumabas ka sa comfort zone mo, meron kang malalaman na bagong kaalaman. Tama po ba doon? No? Paglabas mo sa comfort zone mo, merong bagong karanasan. Paglabas mo sa comfort zone mo, merong bagong lugar. Amin po ba doon? No? Kasi kapag nasa comfort ka, siguro iniisip mo na kapag lumabas ka, pwede kang mahirapan, pwede kang masaktan, pwede kang mabigo. Tama po ba doon? No? Kaya nagsisettle na lang tayo sa komportabling lugar, sa nakasanayan, yung bang para sa iyo, hanggang dito lang ako, sa pinaka-safe place. Ito na nangyayari. Kapatid, paano ka dadalhin ng Diyos sa magandang destinasyon
kung hindi mo iiwanan ang mga nakasanayan mo. Amen. Andiyan ba tayo? Kung gusto mong maranasan ng makapangyarihan at matinding galaw ng Diyos sa buhay mo, kailangan mong umalis dyan sa comfort zone mo. If God tells you to do something, then go, do it. Kung merong idea na ibinigay ang Lord sa iyo, nasubukan mo na magtrabaho uli, na magnegosyo uli, gawin uli yung bagay na to, gawin mo. Gawin mo. This time, kasama mo ang Panginoon. Isama mo ang Panginoon. Gawin mo ang isang bagay na mag-aalis sa'yo sa comfort zone at makikita mo ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Why? Because God has called you to do significant things. Kapatid, kasi hindi ka po pwede nandiyan ka lang, matindi ka eh. Nakakapanghinayang. Tama? Naniniwala ko ang Kristiyano, ang anak ng Diyos matindi. Matindi. Ang Diyos na nagsabi na meron siyang magandang plano sa iyo eh. Kailangan mong paniwalaan yung plano ng Diyos sa iyo. Sumang-ayon ka dun sa plano ng Lord sa buhay mo. Amen po ba doon? No? Sumang-ayon ka dun sa pinagagawa ni Lord sa buhay mo na kahit mahirap yung dadaanan, bakit? Dahil gusto mong mangyari sa buhay mo yung kalooban niya. Amen? Pag may pinapagawa ang Diyos sa iyo, huwag mong susukuan. Abante. Amen? Na kahit minsan hindi mo alam kung paano magsisimula, gawin mo lang. Come on. Bakit kasi ang kaaway, pipigilan ka niya kasi maniwala. Ganyan naman ang demonyo talaga yan eh. Totoo. Ayaw niya na maniwala ka eh. Na merong pang next season sa buhay mo, ayaw ng kaaway yon. Gusto niya ang kaaway, mag-settle ka na lang dyan, maging comfort zone mo na yan, yan na lang, mag-survive ka lang, okay na yan. Amen po ba doon? No? Maraming mga Kristiyan hindi na nakaabante, hindi na sila interesado sa promise ni Lord kasi nasanay na sila sa cycle ng kanilang buhay. Pero tandaan mo, palaging mayroong pangako ang Panginoon sa iyo. Buhay ang pangako ng Diyos sa iyo. God is a God of promise. Huwag mong sayangin yung promise ni Lord sa buhay mo. Huwag kang pupunta sa hukay na hindi mo nakita yung katugunan ng pangako ng Diyos sa iyo. Amen. Ano mo ba tayo? Hanggat hindi mo pa nakikita, huwag kang mapagod at tumigil na maniwala. At huwag kang sumuko na umabante sa buhay. Amen. Kung sa tingin mo, hindi pa yan yung dead end mo, come on, yung mga Israelites, nandun sila sa dead end. Pero yung dead end, hindi ibig sabihin ng the end. Because God will make a way. Amen. He is a way maker God. Saan ka nakakita eh? Sa dead end na nga, pinapaabante ka pa. Si God lang ang pwede magsabi sa iyo. Kasi bakit? Hindi niya kayang buksan ng tao. Pero kayang buksan ng Diyos yung sa buhay mo. Meron kaming kasama nakaraan, mga pastor sa Bukawi. Naubos lahat-lahat siya. Grabe. Sobrang blessed na blessed kami. Nakita na yung bahay. Ang ganda ng bahay. Kinater kami. 3 set ng pagkain nilagay sa amin, mga steak. Sabi ko, grabe to. Tapos kinare niya yung buhay niya. Okay, magpapastor pa lang siya eh. Alam mo, sabi niya, naubos lahat. Huling barahan na lang niya para sa pagpaparal ng anak niya, pagpapakain yung relo niya. Pumunta siya sa Green Hills, binenta niya na. Wala na siya, nabenta niya ng 15,000, 10,000. Kausap namin. Alam mo, pag uwi niya, sabi niya, Lord, ito na lang yung titira sa akin. Nadaan siya sa Raon. Sa Raon, meron siya nakakita yung mga neon, yung ginagawa yung Blessed Five, mga ganong neon. Alam mo, sabi niya, gumawa kaya ako ng signage na parang gano'n, mag-design kaya ako. Alam mo, yun na nga lang ang pera niya. Binili niya pa ng ilaw, yung kalahati. Eh, siyempre, yung asawa, magagalit. Pangkain eh. Ano ba naman yung binili mo? Alam mo, mag-isa siya, gumawa siya ng design, ilang buwan na walang bumibili. Hanggat isang araw may nag-inquire. Hanggat isang araw yung kanyang kapartner
nag-inquire din, nagpropose sa isang malaking company. Ang sarap ng ganong kapartner, no? Salamat sa Panginoon, sa mga kapartner natin sa buhay. Tama po ba doon? Parang di po kayo masaya. Yes, sinulungan niya yung kanyang asawa. Bagamat parang ang labo. Alam nyo, SM ba? Parang gano'n, no? Ang laking company. Nag-propose siya, sa bidding nanalo siya, less than 2 million. Sa isang malaking bidding. Ibig sabihin, ano na yun eh? Contract. Ngayon po, owner na po siya. May company na po siya. At ang ginagawa niya, hindi po ganyan. Talagang yung mga pang-SM na po talaga. Pinagpala ng Panginoon. Nadaan lang sa raon yun. Walang-wala na yun. Yung tingin niyang dead end kay Lord, doon pala siya pagyayamanin. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon eh. Hindi pa tapos ang Panginoon. Kung mayroong mga tao na gano'n, ilaw lang na nakita, kaya kang pagyamanin, how much more na ikaw na araw-araw, amin po doon lumalapit sa Panginoon, umiiyak sa Panginoon, hindi po bulag at bingi ang Diyos. Alam na alam ng Diyos ang eksaktong kondisyon ng iyong buhay. Amen? Yun nga lang, baka si Lord gusto niyang umabante ka, pero ayaw mo. Tama po ba doon? No? Kaya sabi dito ni God kay Moses, why are you crying out to me? Mapapatanong ka. Ang tanong ko kanina, masama bang umiyak? Dahil may nakikitang panganib si Moses, tinignan niya na mapapahamak sila. In other words, yung pag-iyak ni Moses, valid naman eh. Amin po ba doon? Sa katunayan, sa pag-aaral, kapag umiyak ka, ang ibig sabihin ito, na-overwhelm ka ng pangyayarang emotion, and then nagre-release ka, kaya ka umiiyak. Tama po ba doon? No? Nagre-release ka. Pero sabi nila, bakit ka umiiyak? You know why? Kasi yung pag-iyak kasi ni Moses, para bagang ang mensahe niya, mamamatay na kami. Eh sabi ng Lord, sino may sabing mamamatay kayo? Sino may sabi na magugutom ka sa taong ito? Sino may sabi na hindi mo mababayaran lahat ng utang mo? Sino may sabi? Na hanggang dyan ka na lang. Si Moses kasi yung pag-iyak niya, katapusan na eh. Para kay Lord, bakit Moses ka umiyak? Kulang pa ba yung mga ginawa ko sa isa nakaraan? Para baga gusto mong sabihin na papabayaan ko kayo ngayon? Yun yung kay God. Kulang pa ba yung mga taon na sinamahan ka ng Panginoon? Dumaan yung pandemic, nagtapat ang Diyos sa iyo para bagang ngayong taong ito nababahala ka kung paano ka magsusurvive sa kabila ng ginawa ng Diyos sa iyo. Hallelujah, niya ba tayo? Tinatanong tayo ng Lord, kulang pa ba? Bakit ka umiiyak? Kasi marami sa atin kapag nanalangin ka, Lord, kawawang-kawawa eh. Yung bang pagharap niya sa parang siya pinabayaan ng Diyos. Tama po ba doon? Meron kasing tears of joy. Yung okay yung tears of joy eh. Ito si Moses kasi kala mo pinabayaan na sila. Kaya kay God, ba't ka umiiyak? Hindi mo naalala yung ginawa ko sa iyo? Kinausap mo yung pero? Yung miracle na ginawa ko sa tungkod mo? Hallelujah, yan ba tayo? Yung 10 peste sa Egypt, na sobrang nirespeto si Moses, nagay niya yung honor sa pero. Bakit? Eh talagang lahat ng pinapatawag ng pero, nilalamon ni Moses eh. Sabi ni Lord, hindi mo, ba't ka umiiyak? Kaya tinatanong ka rin ni Lord, bakit ka umiiyak ng ganyan? Ba't para kang kawawa pag lumalapit ka sa akin? Eh kasi Lord, bakit? Sino masabi magugutom ka ngayong taon? Come on, nandiyan ba tayo? Why are you crying out to me? Go forward is better option. Okay yung umiyak ka, good dyan. Pero ang pinaka-better option, yung umabante ka. Kaya sabi niya, tell the Israelites to move forward. Amen. Are you with me? No? Natanggal ka sa trabaho, nabigo ka. Yes, merong period of time na umiiyak ka. Pero kung 3 taon ka na, hindi ka na bumangon, kapatid, hindi na maganda yan. Tama mo ba doon? Hindi pwede puro iyak lang.
kailangan din bumangon at umabante at magpatuloy. Bakit? Kasi ang pag-iyak ay hindi solusyon. At hindi makakatulong para makalis ka sa iyong kondisyon. Nakakapag-release ka, pero hindi ibig sabihin umiyak ka, solusyon na yan. Tama po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Kung gusto mong umalis sa sitwasyon mo, sa mabigat mong pinagdaraanan, sabi ng Lord sa iyo ngayong umaga, huwag ka lang umiyak sa akin. Abante. Hakbang. Pasulong. Hakbang. Move forward. Amen. Amen. Moving forward pulls you out from your comfort zone. Labas sa comfort zone. Next, moving forward and change you from your painful past. Kanina, pulls you out, inalis ka. Ngayon naman, pinalaya ka. Hindi kasi lahat ng nakaraan natin ay maganda eh. Marami tayong mga past na masakit, mahirap, na talaga nagbigay sa atin ng matinding sugat. Tama po ba doon? Gusto tayong palayain ng Diyos sa umagang ito, sa sakit ng kahapon. Paglaya ang kalooban ng Diyos sa'yo, hindi pagkaalipin. Kailangan makita mo yung puso ng Panginoon. Bakit? Tingnan nyo naman po ito mga Israelites sa verse 12. Ito po. Previous verse lang. Sabi dito, we told you, ito na kasi narinig nila, mapatay na tayo. Ano ka ba naman, dinaladala mo kami rito. Ano ba itong pinaggagawa mo? Ayun na, sinisisi na nila si Moses. Okay? Kaya sabi na daw, we told you this would happen. Sabi na nga ba Sabi na nga ba mangyayari ito? Sabi na nga ba Sabi na. In Egypt we said, please don't bother us. Sabi namin sa'yo, wag mo na kami pakialaman nung nasa Egypt kami. Let us stay. Come on, yung word na stay. Let us stay and serve the Egyptians. Maraming mga mentality to. It would have been better, come on, better for them or for us to stay and be slaves than to come out here and die in the desert. Yun niya sabi ko nga kanina, bakit? May nagsabi mamamatay kayo. Sabi ng mga Israelita, sabi ko sa iyo, mangyayari na to Yan. Dapat din mo na kami pinakailaman. Okay na kami doon. Sa pagkaalipin, okay na kami. Na nabigo ako, okay na kami. Mahirap, okay na. Bakit kailangan pa kasing umalis? Bakit kailangan pang lumaya? Sanay naman na kaming maging alipin. Could you imagine? Nasanay ka na inalipin ka? Ng pangit na nakaraan, sakit ng kahapon. Are you with me? Freedom is God's will for you. Yan ang gusto sa'yo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na lumaya ka. May mga taong hindi makapag-move on, makapag-move forward dahil sa traumatic experience nila. Sa past. And I want you to understand, church, no matter how painful, how traumatic your experience in the past is, kalooban ng Diyos na lumaya ka dyan. Lumaya ka dyan. Ano ang masakit na karanasan mo kahapon na kailangan mong lumaya? And today is your liberation day. Lalaya ka ngayong araw na to. Let the past be the past. Masakit, sugatan ka, pero kailangan mo lumaya.
sa mga taong nakasugat sa'yo, sa mga pangyayaring nagbigay trauma sa'yo. Freedom is God's will for you. And freedom is better than slavery. Yan yun eh. Mas mainam ang kalayaan ang maging malaya kaysa maging alipin. Amen? Kasi bakit yung mga Israelites, nasanay na sila. Nasanay na sila sa ganong set-up ng kanilang buhay. Kaya nung nalalagay sila sa tensyon na sitwasyon, mayroon ng pressure, lagi nilang binabalikan yung pangit ng kahapon. Are you with me? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? And third one, moving forward releases you to your future. Siyempre, kapag kumilos ka na, kapag humakbang ka na, at iniwan mo na yung sakit ng kahapon, yung traumatic mong experience, umalis ka sa comfort zone mo, saan ka pa ba pupunta? Alam nga naman sa kangkungan. Abante. Oh. Pupuntahan mo yung magandang destinasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Meron talaga eh. Meron, sinabi niya yun eh. Pangako niya yun eh. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great future. Huwag kang pipikit, kapatid, kapag hindi mo nakikita yung bright future na yon. Amen? Abante lang. Come on. No? And moving forward, release you to your future. Sabi ng Diyos kay Moses, no? The Israelites went through the sea on the ground with walls of water on both sides. Ala, nung umabante na sila, no? Sabi kasi ni God kay Moses, okay, itapat mo ang tungkod mo sa Red Sea, sa ibabaw ng Red Sea. Pagtapat ni Moses, ang sabi dyan, no? Nahati yung dagat. Grabe naman yon. Walang camera trick yon. At saan ka nakakita? Dagat na tuyo? Natuyot yung dagat? Mayroon bang ganon? Pero sabi dyan, then the Israelites went through the sea on dry ground. Pwede siguro maputik-putik pa eh. Hindi. Yung ginawa ng Diyos, tinuyo niya yung dagat. Kaya sabi ko, okay na yung naglakbay sila, pero yung ninote pa rito yung dry ground. Matindi na yan. With walls of water on both sides. Ang sarap siguro maglakad doon, mga pating nandiyan sa gilid, hindi nakakarating. Ay, grabe, laki ng aquarium mo. Diba? Biro yung may goldfish, ginaganon mo yung kamay mo. Grabe. Tapos tuyot na, tuyot na tuyot yung lupa. Ang tinding Diyos. Diba? Paano tuyot yung dagat? Sino makakagawa, no? Moving forward, kapatid, to your future requires conquering every obstacles. Every obstacle. Why? Kailangan ma-overcome mo eh. Pag umabante ka, may mga obstacles. Tama? Palagi. Palagi po yan. Ang buhay natin ay hindi nakadisenyo sa puro maganda. The reality, kahit sino sa atin, may mga pagdadaanan. Yes. May mga obstacles. Pero kapag nag-moving forward ka, kapatid, ibig sabihin yan, kailangan yung mga obstacles na yon, huwag mong hayaang i-defeat ka. Kailangan mong makonquer yon. Moving forward to your future requires completing every challenges. Kasi after ng Red Sea, meron pa eh. May Jericho pa. Tama, ang dami eh. Tama. Tama po ba doon? Actually, may wilderness pa. Meron. One thing after another po ito eh. No, merong the Red Sea. Pakita niyo po, the wilderness. Yan po yung mga in-encounter po nila, kinonquer po nila. The Jordan River.
Come on. The inhabitants of the promised land. Bakit? Kasi hindi naman sila isumot na pumunta sa promised land. Pinatiktikan nila yung kasi may mga kalaban. Tama? Okay sana kung hindi promise na takbuhan na tayo lahat. Tapos kakainan. Hindi. Nilagay ni Lord sa promised land, may mga higante, may kakalaban. I mean, nagkataon ba yon? Alam ng Lord John na mayroong mga kalaban doon. Andiyan ba tayo? So, moving forward to your future requires conquering every obstacles, and moving forward to your future requires completing every challenges. Meron pa dyan, yung inhabit of the promise, but the greatest challenge, kapatid, is not out there, but inside of you. You. Kasi bakit? Kung mag-move forward ka, sasamahan ka ng Panginoon. Pero paano ka sasamahan kung hindi ka na umabante? Kung pinili mo na lang na manatili sa sitwasyon mo. So, ang patinding challenge, hindi naman yung mga higante sa Promised Land, hindi naman Jordan River, hindi naman yung wilderness, baka magutom, hindi yon. Hindi ang Jericho na sobrang lakas, hindi yon. At matinding challenge sa atin, yung ating sarili. Kasi si Lord, gusto niya makapunta ka. Pero parang ayaw mo na. Ito po ako magtatapos sa inyo. Gusto ni Lord, naalisin ka dyan sa sitwasyon mo. Pero parang nakasanayan mo na. Tama po ba? Sabi ng Lord, Nak, wala akong pakialam sa mga kalaban mo kung ano pakakaharapin mo. Red Sea yan, wilderness man yan, Jordan River man yan. Yung mga higante mo sa promise lang yan, kaya kong patampahin sa harapan mo yan. Kaya kong pasukuin sa iyo yan. Pero paano mo makikita yung inihanda ko sa iyo kung pinili mo na manatili sa kalagayan mo? Nung bumagsak ka, hindi ka na sumubok. Yung naranasan mo yung kahirapan, minahal mo na yung kahirapan. Parang wala na yung pangarap sa iyo. Parang lang ang puso mo lagi na lang umiiyak sa Panginoon. Yun niya, sabi ng Lord, abante, sumubok ka uli. Move forward. Because moving forward displays the glory of God. Displays the glory of God. Pag abante mo, kapatid, grabe, marami ka pang makikita mga himala ng Diyos kung abante ka lang. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Hindi ka lang magla-like ng mga may kakilala mo sa mga bagong bayad sa sakyan. Pipigyan ka rin ni Lord niya. Yung negosyo, hindi lang yan pangarap. Totoo yan. Nilagay ni Lord yan sa heart mo. Merong promise si Lord na itingnan mo sa puso mo eh. At nakikita mo, paghakbang mo, bumubukas yung dagat. Kasi bakit? Wala pa tayo sa kalahating taon. Pero pag tingnan natin yung sitwasyon natin, parang hindi tayo nakaabante. Parang walang nangyari sa mga unang buwan. Tama po ba doon? Kung ito yung, parang titingin mo, ito yung kalagayan ko, 2023, yun na nga eh. Yan na nga yung sitwasyon mo ng 2023. Baka ito na yung oras, ito na yung araw na kinakausap ng Panginoon. Nak, huwag ka lang umiyak. Abante ka. Humakbang ka. Sa paghakbang mo, makikita mo ang himala na gagawin ko sa buhay mo. Yes. Gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa iyo. Gagawa ang Panginoon. Gagawa ang Panginoon. Kahit gaano man kalalim yung putik na pinagbaunan mo ngayon, na hindi mo alam kung paano masisettle yung mabigat mong problema, sabi lang Lord, move forward. Move forward. Abante. Hakbang. Yun nga, yung problema sa atin. Hindi. Yung hakbang natin, hindi pasulong. Paurong. Paurong. Papunta uli sa Egypt. At magiging slave na naman tayo. At sasabihin natin, okay na to. Mas mainam to eh. Tama mo ba doon? Pero sinasabi niya, moving for this place, the glory of God. Exodus chapter 14, verse 18. Look at this. Then Egypt will know.
papakita ng Lord sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapag-anak mo, then the Egypt will know that I am the Lord. They will honor me when I defeat Pharaoh in his horse soldiers and chariots. Pag inangat kita sa burak ng buhay mo, pag inalis kita sa bagsak mong kalagayan at binangong kita, malalaman nila na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay at makapangyarihan. Tandaan mo, hindi laging bagsak ang buhay. Hindi laging kulang ang buhay. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Amen po ba doon? Malalaman nila, patutunayan ko. Dati, pag inag-aralan mo yan, pero ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Siya yung pinakahari. But guess what? Meron pang dakila sa kanya. The King of Kings and the Lord of Lords. Our Lord Jesus Christ. Our loving Father. Papatunayan niya sa mga tao sa paligid mo na merong kalang season na nandun ka sa dead-end. But this time, binubuhay ng Panginoon yung promised land sa puso mo. Kaya lang sabi sa'yo ng Panginoon, ako bahala sa labas, pero ilaban mo naman yung loob. Kasi baka sumuko ka na. Nagsettle ka na. Amen? Kahit gaano kabigat ang buhay, sabi ng Lord sa'yo, don't give up, move forward. Huwag lang umiyak. Go forward. Move on. Move on. At ngayong umaga, ang Lord, sisimulan niya sa iyo. Pwede po ba tayong lahat ay manalangin sa Panginoon? Gusto kong kausapin mo si Lord personal. Yung puso mo, baka sobra na nagre-reklamo. Puno na ng pagdududa, takot, frustration, fear, disappointments. Na-disappoint ka kaya ayaw mo na. Inisip mo na wag na lang ituloy yung plano mo. Sino dito yung parang may maganda kang plano pero nagkakaproblema ka ngayon, parang naisip mo, wag ko na kayang ituloy. Sabi ng Lord, abante. Huwag mong aalisin ang Diyos sa magandang plano niya sa buhay mo. Huwag mong aalisin si Lord sa equation. Sa umagang ito, God wants to minister to you. He wants to touch your heart, to heal you from your painful experience in the past. Nabigo, nasaktan, nahirapan, bumagsak. Pero ngayong umaga, sabihin mo kay Lord, Lord, babangon ulit ako. Yung mga nawala sa akin, ibabalik mo lahat ng ito. Lahat ng kinuha sa akin, ng kaaway, pati pag-asa ko, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, ibabalik mo lahat sa akin to, pati yung paniniwala ko sa iyo. Na meron kang pangako sa akin, buhay yung pangako mo. That I have a bright future. I have a bright future. Hindi maganda sitwasyon ko, kaya hindi pa ito ang ending ko, Lord. Hahakbang ako. Maniniwala ulit ako. Tatapangan ko ulit, Lord. Bagamat, Panginoon, nakikita ko yung panganib paglabas ng comfort zone, pero Lord, pagkakatiwalaan kita. Susubok ako ng mga bagong bagay. Na parang kahit sabihin ko, Lord, na weird ito, paano mangyayari na dito sa gantong bagay na to, pwede mong iangat at ayusin ang buhay ko. Kapatid, yung heart mo napaka-importante sa Panginoon. Yan ang matinding challenge. Higit pa sa mga giants yan sa promised land. Move forward. Andiyan yung masasaktan ka. Totoo, kapag umabante ka,
Andyan yung mahihirapan ka eh. Magsimula, nasasaktan, pero abante. Kasi sa bawat paghakbang mo, bumubukas at nakikita mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mong matinding galaw ng Diyos sa buhay mo. Ngayong umaga, hayaan mo uling maging buhay ang pangako ng Panginoon sa iyo. May plano ang Diyos at nais ng Diyos na ang lupang pangako, kapatid, hindi mo lang siya tinatanaw. Na ang lupang pangako, hindi mo lang nababalitaan. Kundi yung lupang pangako, sabi sa'yo ng Lord, nak, sa'yo talaga to. Ikaw lang yung hinihintay ko. Ikaw lang. Kaya kung aabante ka sa taong ito, kapatid, kahit sabi mo walang nangyari nung January, nung February, but this month, unang linggo ng buwan ng Marso, kaya ka uling bigyan ng Lord ng bagong simula. God wants you to believe again. He wants you to believe again. Hayaan mo yung faith sa heart mo mag-arise. Mag-arise. Lord, maniniwala ulit ako. Kung nagawa mo yon sa nakaraan, ulitin mo uli ngayon, Lord. Higitan mo ngayon, Panginoon. Could you imagine, sa paghakbang mo, you begin to experience the reality of God? Yun ang matindi. Hindi yung bumukas yung dagat. Kung sino yung nagbukas ng dagat. Diba? Hindi yung panalo nila sa Jericho, kundi kung paano nangyari yung tagumpay nila sa Jericho. Sino nagbigay ng katagumpayan? Ang titindi ng laban. Minsan kasi paniniwala natin nung tumanggap tayo kay Lord, parang lahat, wala nang obstacles. Dire-diretso na to. Kasi kapag may obstacle, hindi yan ang will ni Lord. No. Nais ng Lord, kahit nandiyan ka sa wilderness, kahit nandiyan ka sa battle, sa Jericho, gusto pa rin ng Lord na ma-honor mo siya dyan. Mayroon na kasi tayong paniniwala na dahil pangit ito, hindi ito yung gusto ng Lord. Hindi. Nais ng Lord na i-conquer mo yan. Because always remember, between you and your destiny, there will always be a Jericho, Red Sea, Jordan River. Palagi. But I want you to understand. I want you to know that God, the Almighty God, is for you. He is with you. He is in you. He is in you. He wants to do greater things. Kapatid, yung dakilang bagay, ipaparara sa iyo ng Panginoon. Para sabihin mo sa sarili mo na hindi yun nangyari dahil sa iyo. Nangyari yun dahil kay Lord. At si Lord ang maluwalhati sa promised land mo. Si Lord ang madakila sa promised land mo. At sa taong ito, kapatid, bibigyan ka ng praise report ni Lord this 2023. Babalikan mo ulit. Lord, grabe nagsimula ako ng March. Tiwala ulit ako sa iyo. Pero Panginoon, hindi mo tatapusin ang taong ito nang wala lang. Blessing after blessing upon blessing. Kung dumanas ka ng sunod-sunod na problema, sabay-sabay na pagsubok, last year, this time, sunod-sunod naman na pagpapala, sabay-sabay na opportunity na ibibigay sa ng Panginoon. At this time, yung Red Sea, mahahati. Mahahati. Bakit ginawa yun ng Diyos? Is it dahil sa iyak ni Moses? Hindi. Dahil noon pa man may covenant na ang Diyos sa kanila. Nung kinilala mo ang Panginoon, noon pa man, kapatid, may covenant na ang Diyos sa iyo that I will never, ever leave you and I will never,
ever forsake you. God loves you so much. Hindi kanya dadalhin sa taong ito para matalo lang. Yes. This year, huwag kang papayag na maulit ang 2023. Hihigitan ng Diyos yan. Abante. Hakbang. Believe again. It's time to dream again. To try again. To fight again. Balik uli sa track. Laban uli. Laban. But this time, hindi mo na laban. Laban na ng Lord sa buhay mo. Kasi inisip ng demonyo, diyan ka lang talaga sa setup na buhay na ganyan eh. Tagal ka na niyang pinagtatawanan. Kayo, ikaw, aangat pa sa buhay, aasenso pa, magkakapartner ka pa sa buhay. Hindi. Pinipigilan ka ng kaaway na maniwala. Pero ngayon, sabi ng Lord, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Magsisimula ang Diyos sa iyo, sa puso mo ngayon. Hindi ko alam kung paano mo tinitake itong word na to. Kung siniseryoso mo yung word ni Lord sa iyo. But I believe all things are possible to those who believes. Kung maniniwala ka, yung tingin mong imposible, magiging posible. Because nothing is too hard for the Lord. Nothing is too difficult. All things are possible with Him. Amen? Lord, salamat po ngayong umaga sa powerful word na ibinigay mo sa amin. Muli mong inalis ang aming mga paa sa aming kondisyon at kalagayan dahil meron kang intensyon na daling kami sa magandang kalagayan. Destinasyon na inihanda mo na para sa amin mula pa nung una, pinangako mo na, nakaplano na sa'yo, nilagay mo na sa puso namin. Pero Lord, along the way, may mga obstacles na naging dahilan kung bakit kami huminto. Fears, failures, disappointments, frustrations, Lord. That's why hindi na namin kayang umakbang. Pero Lord, salamat. Nagbigay ka ng napakagandang istorya kung paano, Panginoon, ang imposibleng sitwasyon ay maging posible dahil sa kabutihan at kapangyarihan mo. Lord, maniniwala uli kami. Mangangarap uli kami, susubok uli kami, tatayo uli kami, lalaban uli kami. Nakasama ka. Nakasama ka. Ngayon taon, hindi masasayang ang mga buwan sa mga susunod mula ngayon dahil, Lord, mayroon kang mga dakilang bagay na gagawin sa amin. Salamat po, Ama. Luwalhatiin ka. Sinasamba ka po namin. Pinapupurihan ka po namin. Pinararangalan ka po namin. Amin, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. And amen.